Ikaw pa rin kumakanta kanina. Ba't di ka naiyak? Yung ibang room, pag kumakanta, naiiyak. At least ikaw prepared ka. Diba? So, congratulations sa inyong desisyon bilang sa inyong desisyon ng pag-aasawa. Gusto kong malaman ninyo, from this day forward, na ang desisyon niyan ay isahan lang. Bakit isahan lang? Isang beses lang tayo dapat mag-asawa. Ano daw binigay na chance para tayo mag-asawa muli kapag yung isa ay nawala na, nauna. Today, sasabihin ko sa inyo ang sikreto para walang mauna. Para walang iwanan. Para sabay kayo sa lahat ng bagay. Mga sikreto na ginamit ng napakarami ng mag-asawa. Kaya hanggang ngayon, magkasawa pa rin sila. Kahit na pareho na silang 80 years old or 90 years old. Or yung iba, 100 years old. Ano sikreto nila? Kailangan nating malaman. Dahil pinag-aralan din siya ng mga scientifico, kahit ng mga philosopher, ng mga scientists, yes. Kasama yan sa mga pinag-aralan nila. Dahil marami nang nauna nag-asawa, no? Hindi lang naman tayo. Siyempre, marami nang henerasyon ng lumipas. At lalong-lalo na noong panahon na walang mapuntahan ng mga tao para lumapit sa kanilang problema. Until the time na dumating ang panahon or age na tinatawag na the Enlightenment. Alam niyo ba yun? Naalala niyo? So, nauhuli tayo sa panahon kapag hindi natin natutunan yung mga natuklasan nila noong panahon na yun. The Enlightenment. Nauhuli na pag-iiwanan tayo kapag nag-asawa ka pero mainitin pa rin ulo mo na pag-iiwanan ka. O nakukonsumi ka pa rin sa asawa mo na pag-iiwanan ka. Ibig sabihin, marami ka pang hindi alam. Ako po si Reverend Father Angelo Ibase from the Roman Catholic Society of St. John the Baptist. Kaya kami nakakapagkasal sa labas dahil kami po ay mga paring may asawa. Kami lang po yung pwedeng magkasal sa labas. Dahil kami ay mga married priest. At ano mang ituturo ko sa inyo ay na-apply ko, na-pag-aralan namin at effective. Diba? Paano makakapagturo ng marriage ang isang pari na walang asawa? Diba? Paano makakapagturo ng parenting ang isang babae o lalaki na walang anak? Paano paniniwalaan nyo kung walang application? Puro tsuri lang. So today, ituturo ko sa inyo yung mga tamang application sa pag-aasawa upang kayo ay magsama ng matagal. Yun naman ang objective nyo, di ba? Wala naman ako nakita nag-asawa na siguro mga 5 years na kami magtatagal nito. Siguro mga 10 years na kami magtatagal. Kapag pumasok ka sa marriage na may ganyan ka mentality, ay nakakatakot yan. Kaya ang success ng marriage ay nakasalalay po yan sa inyong paniniwala. Kaya pag magkaiba kayo ng paniniwala, ay delikado po. Magiging struggling ang inyong pagsasama. Okay, testing ko kayo. Tingnan ko kung ano ang inyong paniniwala sa marriage. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Ulitin ko. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Naku, diyan pa lang may problema na tayo. Kasi hindi kayo naniniwala sa perfect marriage. Anything na hindi nyo pinaniniwalaan ay hindi kayo gagawa ng effort para ma-achieve ito. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Hindi ka naniniwala eh. Diba? Para saan pa at gusto mong mag-quality time kayo mag-asawa? Para saan pa at gusto nyo pagsimba kayo lagi linggo-linggo? Para saan pa yun? Kung di ka naman naniniwala sa perfect marriage, perfect na pagsasama. So yan ang problema, hindi natin naintindihan yung salitang perfect marriage. Tinuklas ko eh. Madalas niyo ako mapapanood sa TV5. Billionaire News Channel, Julius and Tintin. Kapag marriage and family relationship pa pinag-usapan.
Favorite nila akong tawagin. Bakit kaya? Siguro meron ako laging sensible answer sa bawat question nila. So, what is perfect marriage? Perfect. Sabi ni Socrates, kilala niyo yun? Greek philosopher, from the beginning. Wisdom is the beginning of definition of terms. Ano sabihin? I-define niya yung word. Para ma-define yung word, tingnan mo yung etymology, saan nagsimula. Backwards, i-check mo. So, perfect muna tayo. Noong unang panahon, nung matuto ang tao, isolve yung ating mga problema, natuklasan yung pag-measure ng mga bagay. Kilos, inch, weight, length, width, natuklasan yan. At sa tuwing gagawa sila ng produkto, laging merong design, may nauunang design. At doon sa design may mga sukat. Halimbawa, furniture, may sukat yan. Kasi pag hindi nila ginawa ng sukat, walang design, ano yung itsura ng furniture? Trial and error, making gastos, waste of time, etc. Yung mga suot ninyong damit, may sukat din yan. Kapag yan nasunod na, at lumabas na yung produkto, perfect ang tawag doon. Perfect. Ayon sa design, lumabas yung material na bagay. Okay, yung marriage naman, anong meaning? It's from the word gem, which means the fusion of two precious stones. Gem. Kayo ay dalawang precious stones na pinagsasama, pinag-iisa para maging pure. Paano maging isa ang silver, ang gold, ang diamond, inaalis ang dumi, tubig, through pressure, heat, hanggang sa maging valuable pag wala ng halo. Diba? Yun po ang kahulugan ng marriage. So pag pinagsama natin yung perfect marriage, pag sunod po ito sa design ng marriage, habang kayo ay pinag-iisa. Kasi di ba sabi sa readings natin kanina, tinanong si Jesus, sila ay magiging isa na, hindi na dalawa. Marriage po ang tawag sa pinag-isang mamahaling bato. Kaya ay tinulad sa mamahaling bato. Kaya habang nagtatagal ang marriage nyo, habang nagtatagal ang pagsasama ninyo, kayo ay pinipiga, inaalis ang mga maruruming bagay, maruruming pag-uugali. Dapat habang nagtatagal kayo, nawawala ang pagkamangas boy. Dapat habang nagtatagal kayo, nawawala pagkamaldita. Yung sagot na sagot sa asawa. Kapag 5 years pa lang, 5 years na pagsasama, maldita pa rin. Puro pa rin bisyo, sugarol pa din, lasenggo pa din, babaero pa din. Ang taas po ng statistics ng lahat ng kinasal the first 5 years. Ang taas ng statistics ng broken marriages. Alam niyo kung kailan siya bumaba? Kasi yung 10 years to 15, mataas pa din. Yung bilang. Tanungin natin yung OSG na doon yung records nila. Lahat ng nag-file ng mga petisyon para sa problematic na marriage nila. 15 to 20, mataas pa rin. 20 to 25, bumaba ng konti. Pagdating ng 26 to 30 years na pagsasama, naging 0 point na. Tama yung sinasabi ni Mark Twain, yung philosopher American. Sabi niya, you will never understand marriage until you reach a quarter of a century. Ano yung quarter of a century? 25 years. Kaya pala 0.0 na lang yung bilang ng mga nagpipetisyon. Pagdating nila ng 25 years. Kasi pagdating mo ng 25 years na kayo nagsasama, makikipag-iwalay ka pa ba? Ako naman. Napaka-stupido mo na lang. Sorry for the word. Napaka-stupid mo na lang. Kung 26 years tapos makikipag-iwalay ka pa. No? Ibig sabihin, hindi mo matanggap na yung asawa mo iba kaysa sa'yo. Kaya nga, ang step 1 na gagawin mo para mas lalo kayo magtagal. Ano yung step 1? Kilalanin mabuti ang asawa. Kasi habang single ka pa, kinikilala mo na yung sarili mo. Kung sino ka, ano ugali mo. Ginagawa yon habang ikaw ay single. So pag nagdesisyon ka na makisama habang buhay sa isa pang human being na produkto ng Diyos, magpapasakop ka na sa batas, sa design na ginawa niya tungkol sa marriage.
Wala ka ng chance makapagdebate. Magpapasakop ka na sa kanyang batas tungkol sa marriage. At hindi yung family code na nasusunod, yung batas ng Diyos tungkol sa marriage. Bakit? Siya ang author ng marriage. May mga diferensya ang family code na nakita namin. Pero yung definition ng marriage, ang ganda. Yung Article 1, sa mga nag-aral ng law. Anong sabi ng Article 1? Marriage is a special contract of a man and a woman. Malinaw, ha? Special contract of a man and a woman. Bakit tinawag na special? Kasi may ordinary contract. Ano yung ordinary contract? Ay paggawa ka ng bahay, meron kang terms and conditions ng engineer mo, ordinary contract yun. Bumili ka ng kotse, ng bahay, may terms and conditions kayo, pwede nyo ilagay. Basta wala kayong babalit na batas, moral, or public policy. Pero, ang marriage is special daw. Hindi ka na pwede magpasok ng iyong terms and conditions. Hindi mo pwede sabihin sa asawa mo na, nag-asawa ka ng maldita, magtiis ka. Bawal na po yun. Hindi na kayo entitled to. Hindi na pwede sabihin, nag-asawa ka ng babaero, magtiis ka. Bawal na po yun. Mali na po ang family code sa Article 1. Dahil magsisilbi ka na sa asawa mo. Kaya kikilalanin mo na mabuti ang bawat isa. Mary Joyce? Dahil tapos ka nang kilalanin sarili mo. Ano ba kagandahan pag kilala mo asawa mo? Alam mo kung anong limitations ng mga salita mo at gagawin mo. Tama, mali? Alam mo yung limitations mo, yung boundaries mo. Alam mo namang emotional yung asawa mo, hindi ka magiging harsh sa asawa mo. Bawal yun, sabi ni Apostle Paul. Husbands, do not be harsh to your wives. Yun ang boundary mo. Bawal maging direkta kahit na totoo. King Rupert. Bawal sabihin na maalat ang luto niya kahit na totoo. Bawal. Bawal sabihin mataba kahit na totoo. Bawal. Kailangan niyang matuto kung paano makapag-communicate ng tama sa inyong misis. Yung merong love na hindi harsh, magkakambal yun. Do not be harsh to them. Sa inyo naman, mga kababaihan, anong limitations nyo? Anong boundary nyo? Bawal maging bastos sa husband. Bawal sinasagot-sagot ang husband. Bawal sinisermonan ng husband. Try mo, sermonan niya. Hindi mo matuwa sa iya. Hindi matutuwa ang mga lalaki sa babaeng nagpapatakbo ng kanilang buhay. Bakit? Kasi ang design ng marriage, sila ang magpapatakbo ng buhay ninyo. Kasi ang marriage was designed to have one head only. Dahil ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang ulo. Ang isang katawan na may dalawang ulo, ang tawag ay monster. Totoo na pareho kayong powerful. Totoo na pantay kayo ginawa ng Diyos. Yan ay naganap noon sa chapter 1. Pero nung mag-chapter 2, nag-asawa sila bigla. Ang sabi ng Diyos sa babae, apat na bagay. Apat na bagay. Ang sabi sa babae, mahihirapan ka sa panganganak. Sa bawat panganganak mo, talagang mahihirapan ka. Maraming side effect. That's second. Anong third? You will always desire for your husband. Yan ang third effect ng pag-aasawa mo. Pang-apat, may rejoice tingin ka sa akin. Pang-apat, sinabi ng Diyos sa babae, He will rule over you. Ikaw naman, kailangan mo i-take over yung posisyon mo. At pag hindi ka nag-lead, hindi ka nag-decide para sa pamilya mo, nahirapan ka. Mag-take over yan. Because she can also do that. She can also lead the family. And you will never like it. Pag siya nag-decide. Kasi hindi ka maka-decide. Malinaw na po. Ang marriage. Kailangan pa ba ng dagdag na explanation? So, tatanong uli ako. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Taas ka na rin. So, ayaw nagkaintindihan na tayo, ha? So, in summary, ang perfect marriage po ay wala kang ibang gagawin kundi sumunod lamang sa design ng marriage. Hindi nyo kailangan mapagdebate dahil hindi kayo yung nag-design ng marriage. Kundi ang Diyos. Hindi tayo entitled. Walang demokrasya sa Diyos. Ang demokrasya ay pinauso ng mga Greek philosophers. Walang demokrasya sa Bible. Kakaintindihan na po tayo. Finally, panghuli na po, hirit lang po ako.
Meron po kaming foundation na umiikot sa mga mahirap na lugar para turuan sila anong kanilang potensyal, ano ng mga bata. May feeding program para mabawasan yung ating poverty. Dumami ang ating mga matatalinong Pilipino. Imagine mo naman yung survey to 2018. Ang dami raw ignorant Filipinos. 2018 survey. Ano yung latest survey? Maraming batang illiterate. Di ba? Nabasa niyo ba yun? Imagine niyo yan. So, ang aming pakay, sinusuyod namin mga mahirap na lugar. Feeding program, training, seminar pati sa mga magulang. How to produce functional children in the society. So, iikot po ang aming basket mamaya. Kailangan po namin inyong tulong. Galing po sa inyong puso, please share your blessings para magpatuloy po ang aming advocacy ito. So, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at sa inyong dalawa. Congratulations sa inyong desisyon. Wala nang atrasan to. Congratulations. King Rupert and Mary Jones. Manatili po tayong nakaupo habang ang ikinakasal ay tatayo sa pagsisimula ng rito.